Huminga ng malalim at maghanda para sa natatanging sandaling ito. Damhin ang bawat hinga at hayaang yakapin ka ng kapayapaan. Nagsisimula rito ang iyong paglalakbay sa debusyong umaga na magbabago sa iyong araw. Ang sandaling ito ang iyong panimulang daan tungo sa isang malalim na koneksyon. Magandang umaga, mahal kong kapatid. Ngayong araw ay matutuklasan mo ang mga panalangin mula sa Biblia na tila hindi ka panipaniwala. Narito ako upang gabayan ka sa bawat salita at haplos espiritual. Ang seryeng ito ay nilikha upang magdala ng kaginhawahan at bigyang lakas ang iyong espiritu ng may bagong pag-asa. Kasama ka sa isang komunidad na uhaw sa pagbabago. Dito, nagkakaisa ang lahat sa pagnanais na maranasan ang mga panalangin may makapangyarihang bisa mula sa Diyos. Hindi ka nag-iisa sa paghahanap ng kahulugan at patnubay. Sa bahaging ito, matutuklasan mo ang mga natatanging kaalaman tungkol sa mga panalangin hindi mo pa nakita. Alamin kung paano ito naihayag sa mga sandaling malalim ang pakikipag-ugnayan. Bawat piraso ng kasulatan ay mabubuhay sa iyong puso. Karapat-dapat kang makaranas ng payapang pagtulog at mabungang pahinga. Dadalhin ka ng panalangin ito sa isang nakapagpapasiglang tulog ngayong gabi. Hayaan mong buksan ang mga banal na salita ang daan para sa payapang panaginip. Magtiwala sa pangakong ito ng paggising ng panibagong sigla. Naisip mo na ba kung paano simulan ang araw sa isang di makapaniwalang panalangin na sumisira sa mga hindi nakikitang hadlang? Isipin ang isang malakas na kapangyarihang espiritual na nahahayag ng nakagugulat sa madaling araw. Ito ang kakaiba sa aming umagahan na panalangin na may pagmamahal. Ihanda ang sarili. Hindi mo kailangan ng mahahabang pangungusap o masalimuot na panalangin. Ang kasimplehan ang makakatulong sa iyong pakikipag-ugnayan sa banal. Nakatuon ito sa pagiging tunay at pinadaling koneksyon. Babaliin nito ang mga hadlang at ihahayag ang mga lihim ng Biblia. Ngayon, ipanalangin mo ito bilang isang personal na pag-uusap. O Ama naming minamahal, ngayon lumalapit ako ng may pusong puno ng pasasalamat. Hinihiling na ang iyong ilaw ang magpaliwanag sa aking landas. Baguhin mo ang aking espiritu at ihanda ang aking puso upang tanggapin ang iyong mga pangako. Damhin mo ang iyong presensya at hayaang dumaloy ang pagmamahal. Amen. Kamangha-mangha, hindi ba? Kaunting salita, ngunit may walang hangganang epekto. Mula ngayon, mararanasan ng iyong puso ang isang radikal na pagbabagong espiritual. Mapapansin mo ang kaibahan bago at pagkatapos mong ihandog ang sagradong sandaling ito. Manatili hanggang sa katapusan at alamin kung paano ang mga panalangin ito na hindi mo pa nakita ay kayang baguhin ang iyong pananampalataya at gawing makabuluhan ang iyong araw. Malalaman mo ang bawat detalye kung bakit ganito kapangyarihan ang mga panalangin ito sa iyong kaluluwa. Huwag palampasin ang pagkakataong ito para sa espiritual na paglago. Bawat salita rito ay inihanda upang tumago sa iyong puso sa umaga pa lamang. Nagkakaroon ng bagong dimensyon ang panalangin sa umaga kapag nauunawaan mong may nakatagong kapangyarihan ito. Pahintulutan mong maranasan ang walang hanggang koneksyon sa banal ng buong puso. Karapat-dapat ang iyong kaluluwa sa pangangalaga na ito. Sa ilang sandali, isang sinaunang lihim ang ihahayag. May isang misteryo na itinatago na iilan lamang ang nakakaalam. Sa lalong madaling panahon ay mauunawaan mo kung ano ang nagpapalakas. Sa mga panalangin ito ay simula pa lamang ng iyong paglalakbay. Imahinasyonin mong napapaligiran ka ng isang hangin ng pag-asa at pagbabagong sigla. Bawat bersikulo ang magsisilbing paanyaya sa iyong kaluluwa. Mararamdaman mong dumadaloy ang biyaya at nililinis ang daan para sa mga tunay na pagpapala. Panatilihing bukas ang puso, may mga panalangin na naihayag sa gitna ng mga espiritual na labanan. Nagtutulak ito ng malalim na pagbabago sa loob. Gabayan ka nito, hakbang-hakbang, sa bawat aral na lampas sa oras. Bigyang pansin ang bawat detalye. Ang kaalamang ito ay matalas at epektibo. Huwag maalarma sa tindi ng mensahe. Minsan,
Ang kapangyarihan mula sa itaas ay lumalagpas sa ating mga inaasahan. Maging matatag at hayaang mangibabaw ang pananampalataya sa iyong isipan. Hindi ka nag-iisa. Hayaan umusbong ang tapang. May buhay pagkatapos ng pagsubok. Ihanda ang sarili para sa mga di makapaniwalang panalangin na ngayon lamang bubukas sa iyong espiritual na paningin. Lumitaw ang mga ito mula sa mga sinaunang tala at bumibigkas sa puso mo. Hindi ka na magiging katulad ng dati pagkatapos ng paghahayag na ito. Ito ay isang pangyayaring humati sa iyong kasaysayan. Buksan ang sarili sa pagbabagong ito. Sa simula, maaaring wala kang maramdaman na kakaiba. Ngunit pagdaan ng oras, aalingaw-ngaw ang kapangyarihan ng mga salita sa iyong espiritu. Hayaan ang banal na haplos na magpakita sa bawat aspeto ng iyong kaluluwa. Totoo ang iyong inaasahan. Papalapit na ang kapayapaan. Tandaan, mahalaga ang araw-araw na pagsasanay. Ang pag-integrate ng panalangin sa iyong gawain ay magpapalakas ng bunga. Ang mga panalangin ito na hindi mo pa nakita ay lilikha ng isang siklo ng espiritual na tagumpay sa iyong buhay. Karapat-dapat ka sa pagbabagong ito. Magtiwala sa proseso. Hayaan ang pag-asa ang mamuno. Kaninang kahapon, magulo ang iyong puso at walang malinaw na direksyon. Ngayon dahil sa sandaling ito ng debosyon, nararamdaman mo ang lumalalim na kapayapaan. Ipinapakita ng kontrast na ito ang tunay na kapangyarihan ng maayos na umagang panalangin. Maging maingat, nagbabago na ang lahat. Ang awa ay bago muli ngayong araw at umaalingaw-ngaw sa bawat tibok ng iyong puso. Hayaan umaalingaw-ngaw ang pangungusap na ito habang nagpapatuloy ka. Manatili kang konektado sa pangakong hindi kailanman nagmamaliw. Hindi matitinag ang iyong pananampalataya. Huwag susuko kailanman. Ang paglalakbay ay nagpapatuloy. Ang sagradong sandaling ito ay sa iyo. Damhin natin ng magkasama ang apoy ng pananampalataya at hayaang ito'y magliyab sa iyong dibdib. Iilaw nito ang iyong landas ngayong araw. Bawat umaga ay bagong pagkakataon upang muling isulat ang iyong espiritual na kwento. Sa pagtanggap sa seryeng ito, umaayon ka sa banal na plano ng kasaganaan at kapayapaan. Ang mga gabay na ito ay hindi lamang salita. Mga buhay na tagubilin para sa isang buhay na sagana. Panatilihing bukas sa mga munting pahiwatig na ipapadala ng banal na espiritu. May mga simpleng intuisyon na darating ngayon. Ginagabayan ang iyong mga hakbang. Hinahanda ka para sa mga kamangha-manghang himala. Ito pa lamang ang simula ng ating paglalakbay tungo sa muling pagkakaugnay sa Diyos. Abangan ang susunod na bahagi kung saan mararanasan natin ang papuri at mga kumpisyong magpapabago. Hanggang sa muli naway kasama mo ang grasya. Huminga ng malalim at maghanda para sa susunod. Ihanda ang iyong puso upang iangat ang mga papuri na magpapalubog sa espiritual na kapaligiran ng dalisay na pasasalamat. Sa sandaling ito, hayaan mong maging isang awit ang bawat salita ng pagsamba na umaalingaw-ngaw sa iyong kalooban at nagbubukas ng mga pintuan para sa banal na karanasan. Damhin kung paano naglalaho ang bigat ng mga alalahanin habang iniuukol mo ang iyong mukha sa paggalang, kinikilala ang kadakilaan ng Siya na humahawak sa sanlibutan. Ito ang sandali para ipagdiwang ang dakilang, ako ang ako na kailanmay hindi bumibigo, na buong paninindigan ipahahayag ang kanyang walang hanggang pag-ibig at katapatan na umuusad sa mga salinlahi. Sa bawat pag-awit mo ng papuri, pinapagana mo ang isang makapangyarihang tipan na kayang gawing tahanan ng liwanag ang madilim na paligid. Sinasabi ng Biblia na, kung 2 o 3 ang magkakasama sa aking pangalan, naroroon ako sa kanila. Matorsabi 18:20. Kaya kahit nag-iisa kang sumamba, hindi ka nag-iisa. Ang presensya ni Kristo ay nagiging buhay sa pag-akyat ng iyong tinig. Hayaan mong maging palaso ng digmaang espiritual ang bawat taludtod. Winawasak ang mga hadlang ng takot at pagdududa at pinapalitan ng matibay na pananampalataya. Pumili ng isang salmo na tumutugon sa iyong espiritu. Marahil ang Salmo 100 na naganyaya na pumasok kayo sa kaniyang presensya ng may kagalakan, o ang Salmo 110 na bumibigay pugay sa Diyos sa tunog ng mga makalangit na instrumento. Kahit hindi ka tumutugtog ng kahit anong instrumento, ang iyong tinig ang pinakamagandang himig. Ipahayag,
Aawitin ko ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ang aking pagpupuri ay lagi sa aking bibig. Naway maging personal mong himno ang mga salitang ito, umaalingaw-ngaw sa bawat hakbang ng iyong araw. Sa bawat alinlangan, iparating ang pasasalamat sa bawat tagumpay na iyong naranasan, sa mga lihim na pagliligtas, sa mga labanang iyong napagtagumpayan. Magsabi ng lantaran, Panginoon, salamat sa mga digmaang iyong winagit sa mga lihim na pagliligtas. Salamat sa iyong kamay na patuloy na humahawak sa akin. Kapag binibigkas mo ang pasasalamat, nagsisimulang dumagsa ang mga himala. Yumuyuko ang langit upang magbuhos ng masaganang biyaya sa iyong buhay. Pagkatapos ng mga papuri, maglaan ng oras para sa mga pagbubunyag na nagpapabago. Ang pagbubunyag sa kahulugan ng Biblia ay ang pagsang-ayon sa mga katotohanan na ipinahayag na ng Diyos para sa iyo. Magsimula sa pagbigkas ng iyong espiritual na pagkakakilanlan, ako'y minamahal na anak ng Diyos, hinirang at tinubos ng dugo ni Kristo. Itinatag nito ang matibay na pundasyon sapagkat verbal na inilalahad ng lubos na pananampalataya ang mga pangako na nagsusuklay sa anumang sitwasyon. Sabihin ng buong paninindigan, binago ang aking pag-iisip. Ang aking mga iniisip ay nakaayon sa katotohanan ng Diyos, hindi sa pagkukunwari ng kaaway. Sa pagbubunyag ng bagong pag-iisip, pinuputol mo ang mga siklo ng pagkabalisa at panghihina. Binibigyan ng puwang ang isip ni Kristo na ipatupad ang kanyang mga layunin. Ang pagbigkas ng pagbabago sa loob ay nagbubukas ng kapangyarihang talikuran ang mga lumang kaugalian at yakapin ang bagong landas na ginagabayan ng banal na espiritu. Magbigay ng mga deklarasyon ng tagumpay sa partikular na aspeto ng iyong buhay. Ang bawat karamdaman ay natitinag sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Ang aking katawan ay templo ng banal na espiritu at nasa ganap na kalusugan. Huwag umasa sa nararamdaman lamang, kundi sa kapangyarihang ipinagkaloob ni Jesus sa iyo. Ipagpapalagay mo ring hindi magkukulang ang iyong kinakailangan. Nababayaran ang aking mga bayarin, natutugunan ang aking pangangailangan at tinatamasa ko ngayon ang banal na kasaganaan. Tandaan, ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Proverbs 18:21. Kaya't pakainin ang iyong kaluluwa ng mga salita na sumusuporta sa gawaing Diyos sa iyo. Ipahayag ang tagumpay sa pananalapi, pagkakasundo sa relasyon, kapayapaang di maihahalintulad at malinaw na layunin para sa iyong mga araw. Sa pag-uulit ng mga pagbubunyag, sumusulat ka ng bagong kabanata ng pananampalataya sa iyong espiritu at kumikilos ang langit bilang katuwang sa iyong determinasyon. Isama ang sandaling ito ng pagbubunyag sa iyong pang-araw-araw na gawi. Paggising, bago pa man ang kape, maglaan ng 15 minuto para sa papuri at 10 minuto para sa pagbubunyag. Maaari mo itong gawin habang nasa biyahe, sa isipan o magtala ng mga paalala sa bahay para maalala ang mga pahayag ng pananampalataya. Ang konsistensya ay lumilikha ng isang siklo ng personal na propesya na humuhubog sa realidad dahil tayo ay nagiging kung ano ang ating binibigkas araw-araw. Huwag magpakontento sa mababaw na pagbubunyag. Husgahan mo ang salita kung ano ang tunay na sinabi tungkol sa iyo. Pag-aralan ng mga talata tulad ng Roma 8:1, walang panunumpa sa mga nasa kay Kristo Jesus at ipahayag ito ng may taos pusong damdamin. Palalimin ang pag-unawa sa bawat talata. Hayaan mong baguhin ng pagkaalam ang iyong paningin at patatagin ang iyong kaluluwa laban sa anumang paratang. Habang pinagtitibay mo ang papuri at pagbubunyag, obserbahan ang maliliit na senyales sa iyong buhay, mas malalim na kapanatagan sa harap ng mga hamon, malinaw na mga hudyat sa mahahalagang desisyon, at mga taong dumarating bilang instrumento ng pagpapala. Pinatutunayan ng mga senyal na ito na isinusulat ng Diyos ang isang bagong kwento para sa iyong kapalaran. Itala ang bawat patotoo sa isipan at balikan ito sa mga susunod na sandali ng pasasalamat. Tinatalima ng bahagi ng mga papuri at pagbubunyag ang isang akto ng pagsuko bilang pagtatapos. Itaas ang mga kamay at ipahayag, Panginoon, isinusuko ko sa iyo ang lahat, ang aking mga laban, mga pangarap at mga relasyon. Naway maganap ang iyong kalooban sa akin at sa pamamagitan ko.
Damhin ang banayad na hangin ng banal na espiritu na bumabalot sa iyo, pinahihintulutan ang bawat salita ng pagbubunyag na maalayan ng kanyang banal na pagpapahid. Mula ngayon, ang iyong araw ay tatahakin sa ilalim ng aninag ng pagsamba at buhay na pananampalataya. Magpahinga sa banal na lugar ng pakikipagtagpo sa Diyos at maghanda para sa susunod na bahagi, kung saan lalalim tayo sa malalalim na meditasyon at makapangyarihang mga panalangin ng intersesyon. Nasa tamang landas ka para sa isang kumpletong debusyong makakaantig sa bawat aspeto ng iyong buhay. Panatilihing bukas ang iyong puso para sa mga susunod na revelasyon. Ngayon, humanap ka ng isang payapang lugar at hayaang magpahina ang pintig ng iyong puso. Pumikit ka at huminga ng malalim, damhin kung paano napupuno ng sariwang hangin ang iyong mga baga at saka ito umuusbong, dinadala ang bawat bakas ng tensyon. Ituon ang iyong isip sa presensya ng Diyos na bumabalot sa iyo na parang mapagkalingang balabal. Mararamdaman mong bawat tibok ng puso mo ay tumutugma sa daloy ng mapayapang himig ng langit. Sa sandaling ito ng katahimikan, hayaan mong ikaw ay simpleng maging sa harap ng mailalang, walang inaasahan, walang kinakailangang pakiramdam. Narito ka lang, batid mong siya ay nakikinig sa bawat buntong hininga mo. Ngayon, ilapit sa iyong isipan ang isang bersikulo na direktang sumasalamin sa iyong kasalukuyang kalagayan. Maaari itong Salmo 46:10 na nagsasabing, "Tumahimik kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos." O Mateo 11:28 kung saan inaanyayahan tayo ni Jesus, "Halina kayo sa akin, kayong lahat na nanghihina at nabibigatan, at kayo'y aking papagagaan." Pagnilayan ng mabagal ang bawat salita, hayaang tumagos ang kahulugan nito sa bawat sulok ng iyong kaluluwa. Basahin mo ito ng ilang ulit sa iyong isip, namnamin ang bigat ng bawat titik at talinghaga, at pag-isipan kung paano ka tinatawagan ng Diyos sa katahimikan. At pahinga ngayon, isalarawan mo na ngayon nakatayo ka sa gilid ng isang malumanay na ilog. Damhin ang banayad na simoy na humahaplos sa iyong mukha, ang tahimik na agos ng tubig, at ang paligid na tila humihinga rin sa payapang ritmo nito. Ang ilog na ito ang sumisimbolo sa pagpapahid ng Diyos na dumadaloy sa iyo, nililinis ang anumang emosyonal at espiritual na dumi. Maramdaman mong hinahaplos ng malamig na tubig ang iyong mga paa, inaalis ang lahat ng pag-aalinlangan at pinapalitan ito ng matibay na pagtitiwala. Manatili ka rito ng ilang sandali at hayaan mong ipakita ng banal na espiritu ang mga bagay na kailangang pakawalan o pagalingin sa iyong kalooban. Sa pagbukas ng espasyo para sa kanyang presensya, tawagin mo ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagbigkas. Halina, Espiritu Santo, salain ako ng iyong sariwang hangin. Liwanagin ang aking isipan, gabayan ang aking mga pag-iisip, at ihayag sa akin ang iyong layunin para sa araw na ito. Mararamdaman mo ang banayad na simoy o kaunting init na pumapawi sa dibdib mo. Tanda na siya'y kumikilos sa iyong loob. Ito ang sandali para humiling ng pagpapahayag, hindi lamang bilang impormasyon kundi bilang buhay na kapangyarihan na humuhubog sa iyong pagkatao at nagbibigay liwanag sa iyong pananaw sa mundo. Lipat ngayon sa panalangin intersesyon na nauunawaan mong ang bawat buntong hininga mo ay maaaring nagdadala ng hiling ng awa para sa iba. Ang intersesyon ay isang akto ng pagmamahal na nagpapalipat sa atin bilang daluyan ng pagpapala. Sa pag-intercede, ginigamit mo ang kapangyarihan kay Kristo. Ipinapahayag ang mga pangako ng Diyos para sa mga inaaralan mo. Tandaan na tulad ng ginawa ni Jesus para sa atin sa harap ng Ama, tinawag tayong itaas ang ating mga tinig para sa mga nangangailangan, pisikal man, emosyonal o espiritual. Magsimula sa pagdarasal para sa iyong pamilya at pinakamalalapit na kaibigan. Hilingin sa Panginoon na balutin ang bawat tahanan ng kanyang angelikal na proteksyon. Ilayo sila sa hidwaan, kataksilan, at negatibong impluensyang espiritual. Ideklara, Ama, ibuhos mo ang iyong karunungan sa bawat miyembro ng aking pamilya. Naway maranasan nila ang iyong pagmamahal at maghari ang pagkakasundo kung saan may alitan. Ipanalangin mo rin ang mga pinuno ng iyong kongregasyon, mga pastor, ministro, guro, upang sila'y mapasigla ng muling espiritual
magkaroon ng malawak na pangunawa sa mga desisyon, at bumasbasang lubos sa kanilang paglilingkod araw-araw. Palawakin ang iyong panalangin sa mga awtoridad sibil at panlipunan. Sabihin, Panginoon, pamahalaan mo ang puso ng ating mga lider ng may katapatan at katarungan. Naway ang kanilang mga pasya ay magsulong ng kabutihang panlahat, magwakas ang katiwalian at manaig ang kapayapaan. Ipanalangin mo ang mga propesyonal sa larangan ng kalusugan, edukasyon at pampublikong seguridad. Naway pagkalooban sila ni Diyos ng sapat na kagamitan, tibay ng loob at malasakit sa kapwa. Kilalanin na ang pagdarasal para sa mga namumuno sa lipunan ay makapangyarihang paraan ng pagtatanim ng mga buto ng pagbabago sa kabuuan ng komunidad. Tumungo sa kabila ng mga hangganan ng iyong bansa at idirekta mo ang intersesyon para sa buong mundo. Hilingin sa Diyos na padalhan ng mga manggagawa ng pag-ibig at ebanghelista ang mga lugar na hindi pa nakaririnig ng mabuting balita. Ipanalangin ang mga nasa kaguluhan, gutom at natural na kalamidad. Naway makarating ang agarang tulong, dalhin ang kaginhawahan sa mga sugatang puso, at magsilbing kamay ang mga bukas palad na tao sa tamang oras. Ideklara ang kalayaan sa espiritu para sa mga komunidad na inaapi ng kawalang katarungan at pagsamba sa hindi Diyos. Tandaan, ang iyong panalangin ay maaaring maging apoy ng bagong pag-asa sa malalayong lupain. Huwag kalimutang ipanalangin din ang pagguho ng mga espiritual na kuta na sumasalungat sa paghusbong ng kaharian. Sa kapangyarihan ni Kristo, iproklama ang paghuhukom sa mga personal na kadiliman, kasinungalingan, takot, bisyo, at hilingin ang pagbuwag ng anumang gawa ni Satanas. Sa pangalan ni Jesus, basagin ang bawat hadlang na humahadlang sa aking ganap na kalayaang espiritual. Damhin ang tagumpay ng krus na pumupunit sa mga nakikitang gapos, pinupuno ang bawat bakanting puwang ng liwanag ni Kristo. Bilang tanda ng pagtatapos ng sandaling ito, itayo sa iyong isip ang isang dambana ng pasasalamat. Magpasalamat sa Diyos dahil sinasagot ka niya bago pa man lumitaw ang bunga. Ideklara, Salamat Ama, sapagkat alam kong ang aking mga panalangin ay hindi babalik na walang dala. Ayon ang mga ito sa iyong kalooban at nagdadala ng buhay, pagpapagaling at kapayapaan. Sa puspos na pagpapasalamat, kilalanin ang bawat inaasahang tugon. Ang kapayapaang ngayon ay tinatangan mo sa dibdib, ang mga bagong hipo ng patnubay na dadaanin mo ngayong araw, at ang katiyakang bumaluktot ang langit para sa iyong kapakinabangan. Sa wakas, tapusin ito sa katahimikan. Manatili ng ilang sandali sa presensya ng kataas-taasan. Hayaan ang huling mga salita'y umalingaw-ngaw sa iyong espiritu, at kapag handa ka na, bumukas ang iyong mga mata. Dalhin mo sa araw na ito ang kalagayan ng pagsuko at kahandaang tuparin ang tawag ng Diyos. Ang blok ng meditasyon at intersesyon na ito ang nagsasara sa ating paglalakbay sa ngayon. Maghanda para sa susunod na pagtitipon kung saan sasalubuhin natin ang mga propetang salita at mga pahayag ng pangako na gagabay sa bawat hakbang mo. Ngayon, pumasok ka sa dimensyon ng propesya, kung saan ang tinig ng Diyos ay direktang nakikipag-usap sa iyong espiritu, naghahatid ng direksyon, kaaliwan at tapang. Ang pagbibigay daan sa isang sandali ng propesiya ay hindi para lang manghula ng hinaharap dahil sa kuryosidad, kundi para makinig sa banal na espiritu na naghahayag sa kasalukuyan ng layunin at mga pangakong nakahanay sa dakilang plano ng Diyos na siyang naglalarawan sa iyong landas. Pahintulutan mong ang katahimikan ay maging daluyan ng paghahayag, nagbubukas ng espasyo para sa mga salitang inspirado na huhubog sa iyong paniniwala. Ang magpropesya ay hindi lang mag-anunsyo kundi ipahayag ang mga bagay na tinadhana na ng Diyos na nag-ugat ng pananampalataya na magpapatatag sa buong iyong paglalakbay. Maraming tala sa Biblia ng mga makapangyarihang pagpapahayag ng propesya na nagbago ng tadhana ng mga buhay. Sa 1 Corinto 4:1 ay hinihikayat tayo. Maghangad kayo ng pag-ibig higit pa sa propesiya, sapagkat ang propesiya ay nagpapatibay sa iglesia. Habang sa mga bilang 6:20-26,
makikita natin ang basbas ni Araw. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka, liwanagin ng Panginoon ang kaniyang mukha sa iyo at tularan ka ng kaniyang habag. Ang mga salitang iyon ang nagtatag ng isang tipan ng biyaya at ngayon ay bumabalik sa iyong buhay bilang buhay na pahayag ng grasya, proteksyon at pabor ng Diyos na nagpapalaya ng makalangit na kapangyarihan sa bawat aspeto, magsimula sa pagpapahayag ng iyong pagkakakilanlan kay Kristo na nakatayo sa katotohang nahayag. Sabihin, ako'y minamahal na anak ng Diyos, nilalang ayon sa kanyang larawan at wangis. Ako'y nakatanim at nakabase sa pag-ibig ni Kristo, walang makapaghihiwalay sa akin mula sa kanyang pag-ibig. Ang aking lakas ay nagmumula sa Panginoon. Ang aking isipan ay nakalutang sa karunungan mula sa itaas. Sa bawat pagbigkas, inaayon mo ang iyong puso sa larawan na ipininta ng Diyos sa iyo. Bawat salita'y nagiging selyo ng awtoridad, pinupunit ang kasinungalingan at pinapalitan ng makapangyarihang katotohanan ng Ebanghelyo sa iyong buhay. Pagkaraan, ipahayag ang iyong layunin. Itinakda ako upang ipakita ang kaluwalhatian ng Diyos sa henerasyong ito. Buong kaloob ang aking mga espiritual na kaloob at malinaw ang aking tinig sa mga lugar ng kahirapan. Susupil ko ang kadiliman sa pamamagitan ng panalangin at gawa, nagdadala ng katarungan, kagalingan at pagkakasundo. Tinawag akong maging ilaw sa mga madidilim na sulok upang magbukas ng mga pintong walang makapagsasara at magsara ng mga pintong wala nang makapagbubukas. Ang mga pahayag na ito ang magpapalawak ng iyong pananaw, magpapalinaw sa iyong tawag at maghuhubog sa iyong ministeryo at misyon araw-araw. Huwag kalimutang magpropesya hinggil sa pagpapala sa kabuhayan. Lahat ng aking pangangailangan ay lubos na tinutugunan kay Kristo. Walang anumang pagsalakay na magtatagumpay laban sa aking pananalapi. Pinagpala ang aking trabaho ng karunungan at pagkamalikhain, at ang aking ani ay lumalagpas sa anumang pamumuhunan ng pananampalataya. Ang bukas na pintuan ay mananatiling bukas at dumadaloy ang mga yaman mula sa makalangit at makataong pinagkukunan. Ang pagtulong ay bumabalik ng hindi inaasahan sapagkat mahal ng Diyos ang nagdudulot ng may kagalakan. Ang mga salitang ito ang naglalahad ng mga estratehiyang kakaiba sa lupa. Pinalalawak ang iyong abot at pinatitibay na ang kaharian ng Diyos ang namamahala sa iyong kabuhayan at layunin. Ipahayag ang kagalingan at kalusugan. Sa pangalan ni Jesus, bawat karamdaman ay pinapalayas. Ang aking katawan ay templo ng banal na espiritu at buong-buo ang aking kalusugan. Nagbabangon muli ang aking mga selula, bumabalik sa dati ang mga nasirang bahagi, at natatanggal ang anumang kirot. Ang espiritong nagbuhay sa Kristo mula sa mga patay ang gumagana sa akin, nagdadala ng ganap na paggaling. Ang mga pahayag na ito ay lumilikha ng kapaligiran para sa biolohikal na pagpapapanibago at nagpapagana ng mga himala sa loob. Huwag umasa sa pagsusuri ng tao kundi sa awtoridad ni Jesus na nasa iyo. Ipahayag ito araw-araw, pinatitibay ang bawat bahagi ng iyong katawang pinahiran ng banal na langis. Isapuwersa at ipahayag ang malusog na ugnayan. Ang aking pamilya ay nakakaranas ng tunay na pag-ibig, bukas na komunikasyon at walang patid na pagpapatawad. Ang aking mga kaugnayan ay hindi matitinag ng alitan, puot o masasamang espiritual na impluensya. Kung may nasakit at nagdulot ng sugat, dumadaloy ngayon ang pagkakasundo at paggaling. Ang mga ugnayang tila wala ng pag-asa ay nabubuhay muli kay Kristo. Ang mga pahayag na ito ay nagtatahi ng isang lambat ng pagkakaisa na nagpapalawak ng kaharian, sumasaklaw sa dugo, pagkakaibigan at sama-samang paglilingkod, at nagtatayo ng tulay ng pagkakaunawaan na sumasalamin sa puso ng Diyos. Itoon naman, sa iyong bokasyonal na tawag, ang aking mga kakayahan ay pinaunlad ng Espiritu. Ang aking mga desisyon ay matalino at napapanahon. Nakikilalang ako para sa kahusayan, nagtutulungan ng may kababaang loob at pamumuno. Ang aking mga makabagong ideya ay nakaaapekto sa lipunan at tumutulong sa pagbabago ng mundo. Bawat hakbang sa aking karera ay ginagabayan ng apoy mula sa itaas, at ang mga nakasarang pinto ay nagbubukas sa pinakamainam na oras ng Diyos. Pinapalakas ng pahayag na ito
ang iyong diwa ng misyon. Hinihikayat kang kumilos ng may tapang at magtayo ng pamana ng saysay at layunin upang itaguyod ang mga propesiyang ito. Isulat mo ang mga ito sa mga card o diaryong espiritual. I-record ang iyong tinig na binibigkas ang bawat pangako at pakinggan araw-araw. Ulitin ng may pananampalataya sa harap ng salamin, pinatitibay ang iyong paniniwala. Gumamit ng visual na paalala, mga post-it sa mesa, wallpaper sa telepono o vision board. Ang pag-uulit ay humuhubog ng gawi, habang ang pag-visualisa ay nag-iinternalisa sa espiritu ang bawat iyong sinambit. Itinatag nito ang isang kapaligirang palagiang propetiko kung saan ang salita ng Diyos ay nagiging tunay at nahahawakan sa iyong pang-araw-araw. Sa wakas, itaas ang iyong tinig sa isang huling pagkatubos. Tinatanggap ko ang mga propesiyang ito bilang mga pahayag ng pananampalataya. Sinasapu po ang responsibilidad na isabuhay at ipalaganap ang mga ito. Pinapadala ako ng Diyos ng may pagpapahiran. May kakayahang isabuhay ang makalangit sa aking henerasyon. Ako'y pupunta at gagawa ng mga disipulo, magtatayo ng iglesia, at ipangangaral ang mabuting balita ng may kapangyarihan. Naway ang pangalan ng Panginoon ay tumaas sa aking buhay. Damhin ang nagliliyab na apoy ng propesya sa iyong dibdib at patibayin. Ganito nga, amin. Dito nagtatapos ang huling block ng mga propesya at pangako. Minamarkahan ang iyong devosyonal na paglalakbay ng isang makapangyarihang ordeng espiritual.